Hingi naman tayo ng update sa La Castellana, Negros Occidental mula sa kanilang alkalde, si Mayor Rumila Nicor Mangilimutan. Mayor Maymay, good morning po. Hello, good morning po, Sir Arnold. Opo, lahat po ba ng barangay ng La Castellana naapektuhan na ng lahar flow? Hindi po, isang barangay lang po yung naapektuhan. Opo. At may mga nilikas din po ba dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon, Mayor? Actually, on the first day ng pagsabog, mayroon na tayong mga evacuees and then tuloy-tuloy po tayo nag-rescue, especially those ang nagrereklamo dahil sa amoy ng sulfuric fumes na pinapalabas ng Mount Canlaon. And then yesterday, nagpunta po ako doon sa Lahar area kung saan apektado yung ilang mga sitios ng Barangay Biak na Bato, and we command to have the forced evacuation, especially those sitios na maaring matatrap sila if in case na hindi sila lumabas ng kanilang mga bahay. Anong bilang na po umabot yung ating mga evacuees? Ang mga evacuees natin, mga 1,100, kasi 1,113. Individual, then, opo. Individual, and then 277 families affected. Yung una natin is 250 with 968 individuals. Tapos meron yung mga iba, marami namang naapektuhan, but then they have to stay na lang sa mga bahay ng kanilang kamag-anak, yung malapit sa kanila, na hindi naman maabot ng lahar flow. So saan sila pansamantala pong inilikas? Evacuation center po, Mayor? Yes po, we have a contingency plan for Mount Canlaon eruption, and we have intended the evacuation centers for every barangay na if in case na magputok, nandyan sila pupunta. Meron din tayong LGU evacuation center talaga, pero we cannot cater big numbers of individual pag meron tayong madamihan na evacuation. So we have to do the MOA with the schools and mga simbahan natin na pwede nilang ma-stayan if in case na dumami sila po. Gaano po kalawak ang pinsala sa La Castellana? May naapektuhan bang mga bahay, struktura o pati sa agrikultura po? Agriculture talaga, yung mga pananim ng ating mga farmers doon, especially doon sa Upper Barangay. Opo. But we cannot determine the data. It's because kahapon po pinaikot ko pa yung mga agriculturists natin. Opo. At saka staff na titingnan kung ano. Kasi yung sa Upper Barangay wala namang masyadong signal. So we cannot get enough data from the farmers. And some other farmers, hindi naman sila reachable. So pinaikot natin. So the numbers or figures shall be determined natin. And then we are now on the state of calamity, which is we're preparing for some support to our farmers which really affected sa Mount Canlaon eruption. Opo. So may mga naisalba pong mga pananim o wala po, Mayor? Almost on the 6 barangays, 5 talaga pala, yung malakas yung ashfall at saka yung mga tiny rocks na ulan, yung first yun ang pinaproblema namin kasi almost ang vegetation sa taas nasira talaga. Okay. Kasi mainit yung ulan ng asopre at saka yung mga debris ng rocks, mainit siya, so maybe masusunog talaga yung mga saging, mga kamote, Opo. at saka yung mga talong, at saka almost all na tinatanim ng mga tao natin. Yung maliliit na kape na parang replacement doon sa mga nawawalang puno, nasunog din. Okay. At saka yung mga reported na mga tilapyahan na namatay na yung mga tilapia on the part of Sagang. Hanggang ngayon ba umuulan pa rin dyan sa La Castellana, Mayor? Actually, dito po ako ngayon sa munisipyo. Hindi naman, pero medyo gloomy doon sa paligid at sa taas siguro. Medyo ulan-ulan lang maliit, pero hindi naman yun kalakas. Yung amoy ng asupre ho, na namiminsala pa rin po?
Actually, kagabi, pag ako dito sa, pagbaba ko dito hanggang dito yung asopre. Pero doon sa taas, medyo ramdam pa rin po ng mga tao kasi meron pa rin mga smoke emission yung ano, which is we believe that is sulfuric fumes na lumat sa bunganga ng Mount Canlaon. Okay. Maraming salamat po, La Castellana Mayor Rumila Nicor Mangilimutan at ang Kapuso Foundation po. Asahan niyo po ang patuloy na pagtulong sa inyong lugar. Ingat po kayo. Thank you so much.